Good evening, good evening, good evening, good evening po dito sa Philippines. Sa Pilipinas. Hello, hello, Philippine Area Responsibility. Nakasalukuyan pong hinahagupit ng bagyo. Good evening, good evening. Keep safe po everyone, lalong-lalo na po sa lugar kung nasaan po ang bagyo. Okay, kailangan po lagi po tayong handa, no? Pagka tayo po ay alam naman natin sa atin po tatama ang bagyo kung saang lugar po 'yan. Okay? So, ingat po tayo, ingat, dasal po tayo na maging safe po ang lahat, wala pong mapahamak, no? Tuloy-tuloy po kasi ang pasok ng bagyo, no? Hindi na po napagod, naging hobby na ni bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. No? Okay? So, now is, tatabi ko lang po itong aking love cards. And ngayon is ano ba yung ating babasahin ngayon? Okay. So, kukuha po tayo ng for, syempre, spiritual tayo, no? Spiritual healing po tayo ngayon. Okay? So, now is kailangan natin ng card teka lang. Kukuha tayo nitong ating Light Seers Tarot. Okay, Light Seers. Yung mga hindi ko po masyado nahahawakan itong mga nakaraan, kailangan ko po silang hawakan. At baka magtampo na po sa akin itong mga ito. No, ito po yung antigo kong card. And also, yung Psychic Tarot. Ito po yung mga ano ko mga kauna-unahan kong cards. Ay, mamalentong. Balintong. Ayan. Ay, nahimarchi. Okay. So, kita nyo naman. Diyos ko, hindi na ako nakapaglinis ng kuko talaga dahil. Sana bukas dumating. Okay. Okay, so, hindi na po tayo ka-busy. Kahit po sarili, hindi na po maintindi. No? Hindi ko na po maintindi ang aking sarili. Na sobra pong busy. Okay. Okay, again, available pa rin po yung mga oracle cards natin. May available pa po tayo. So, yan po sample lang. Okay, so we have, ano ba to? We have the Psychic Tarot card. And the Light Seers. And kailangan pa po na isang card. Which is, ano kaya gagamitin kong card? Okay, yung isang card na, ay, ano ba ito nangyari din? Yun. Okay, so we have this which itong ating ito, puro taro tayo ngayon halos. Kasi itong light seer natin kahit ganyan siya, no? Ganun pa rin ang ano niya, mga mga emperor, queen of cups, mga ganyan, no? So kukuha po tayo ng ganito. Okay, so at least maano ko siya, mahawakan ko po ulit. Wait lang po at wala pa ako ng candle. Naubos na po kasi yung candle ko na red. Kasi kanina po is nag-love reading ako, no? Nag-love reading po tayo kanina, kaya magsisiti po tayo ng bagong candle para po samahan po tayo ng Holy Spirit. Okay, so maraming salamat po ulit, no, sa lahat po ng mga aking mga loving mga subscribers, no. Maraming salamat po sa inyo, and maraming salamat po sa lahat ng mga nag-chat, sa lahat po ng mga nagbigay po ng messages po sa akin through WhatsApp, no, na talagang sila po ay nakaka-resonate, and talaga pong sa pool po sa kanila daw po yung mga readings, no. Maraming salamat po sa inyo, at binigyan niyo po ako ng time, and pasensya na po doon sa mga hindi ko pa po na bubuklat, no. Tapusin ko lang po tong reading na to, and later po is I'll try na makapag-response po sa inyo, no. I'll make sure na makakapag-response po ako sa inyo later. Okay, so now is ano ba to? Mag-start na po tayo. Sa mga gusto pong mag-avail ng oracle card, no, ng papangalanan ko na po siya as Angel Whisper 11 oracle card, no.
meron pa po tayo, no? Pwede pa po kayo mag-avail. And sa mga amulets po is meron pa rin po tayo mga available din po, no? So, um, chat lang po kayo kung sino po yung mga may gusto po, no? Okay, so okay. So, start na po tayo. Okay, sa mga makaka-resonate po, no, is ano, kaya kukuha natin dito. Ito po ng guides here. Okay, so, click po ang subscribe button and like and share po itong video, no, and push po ang notification button. Okay, sa mga pag gusto po magpa-reading, again, ulit-ulitin ko po, kailangan po muna ng appointment. Okay. Okay. Kasi po, ulitin ko po ulit. Ako po ay nanay, no, na may anak, may asawa, na may iniintindi din po. So, please be considerate. Kumbaga, consider nyo po na, kumbaga, lagi nyo pong iisipin na ito pong si Angel Whisper is hindi lang po tarot reader. Ito pong si Angel Whisper is healer. Ito rin pong si Angel Whisper is nanay, no, may asawa rin po, no, na kailangan po namang harapin din, no. So pagka hindi po kayo nasasagot sa mga mensahe or sa calls, please wag pong magtampo, no. Basta ano lang po, keep trying, no. Keep on trying. Okay, para po ma-contact nyo po ako, no. Wag po kayo mag-alala, talagang pag hindi ko na po kaya, kukuha na po ako ng admin. Wag po kayo ayoko lang po kasi kumuha ng admin kasi po mahirap na po eh. Kaya po I'll make sure na mabalanse ko po, no. Pero pagka bakasyon na po ulit ng mga anak ko, yan, pwede ko na po ulit kayo talaga matutukan. Lahat po ng mensahe, lahat po ng mga comments nyo is mahaharap ko na po ulit yan. Ngayon po kasi is busy pa po ako. May isa pa po akong anak na hindi na aasikaso ang mga school needs niya, yung mga school supplies niya. So, kailangan ko pa pong bukas po, aalis po kaming family. So, bukas ko po i-finalize lahat para maayos na po. Then, Monday, pasukan na naman po. So, ito na naman po ako. No? Para na nga po akong kuratsa. Ang babaeng walang pahinga. Ganon. No? So, sarili ko po talaga halos di ko po maasikaso. No, parang ano lang po ako, tama na po sa akin yung ibigay ko po yung mga needs ng mga anak ko, kapag send po ng message sa inyo from Divine, okay na po yun. So, kaya po ang kailangan ko lang po sa inyo ngayon talaga is pang-unawa, pasensya din po, no. Kung hindi ko po kayo nare-replyan, hindi po ako nakakapag-send ng message, hindi ko po kayo nasasagot, is pasensya na po. Okay? So, ngayon po is by appointment po tayo, lagi ko po sinasabi yan, no? After po ng payment sa reading or para po magkaroon po kayo ng slot is kailangan po muna ng payment, then bibigyan ko po kayo ng schedule, no? So ngayon po is meron na po tayong slot for Monday and Tuesday, no? Pero tingin ko pwede pa po kung tumanggap ng at least 2 reading ng Tuesday, pero Monday po is full slot na po, no? So hoping po na magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan po pagdating po sa time, no, for basta po pagka hindi ko po kayo nasagot, chat lang po ng chat, no, no, kasi po iisa lang po katawan ko, again hindi po ako octopus. Okay, so start na po tayo, no. Hihingi pa tayo ng message from Divine kung ano po yung message nila sa inyo. Hoping po na safe po ang lahat kahit po talagang tuloy-tuloy po halos ang patila-tila naman po ang ulan, pero buhos siya eh. Ay, ang dami naman. Ba't ang dami? Galit. Wait lang po ha. Ayoko po ng ganito. Gusto ko po isa lang kasi ito po yung first deck. First card pala.
kailangan po natin isa lang. Kasi doon po iikot ang istorya ninyo dito, collective. Wow! Ano yung nakita ko? My God, talaga nagagalaitan yung salapi. Collective. Ang ganda. Hello, hello. Kwarta. No? Hello, hello, hello. Wealthy. Hello, hello, hello. Abundance and prosperity. Napakalinaw, napakaliwanag. Nakikita nyo yan, even yung background talaga napakaliwanag, na talaga namang andito yung magsasaya ka, collective, no? Na talagang nag-uumapaw yung saya mo dahil dito sa mga marireceive mo na mga na abundance, no? Talagang andito yung nag-uumapaw. My God, thank you. Congratulations. Thank you for that very, very satisfying message. Collective, I mean divine. Holy Spirit, thank you so much. Okay, so ano ka dito ha, be ready ka dito ha, kasi ito yung actually ito yung isa ko sa nakita sa ano ko sa vision ko nito mga nakaraan, na may mga dito sa daanan is may mga gems, no? Then ito yung nakikita nyo, nakikita ko tong gold na to, yan, yung mga paligid na yan. So, ito yung nakita ko noon, one time, nung sa, sa dream, I mean, sa vision, yan. Tapos, nagkalat yan, yung mga treasures na yan, mga jewelries yan, nandito yan sa, sa lapag, sa sand. Okay? So, it means, salapi, it means pera, ang saasalubong sa'yo. Okay? Congratulations dyan. Ang ganda-ganda ng baraha mo ngayon, Bebe Loves. Okay, so we have 2 cards. Ito muna. Oops, reverse. Wow, very good. Wow, okay. So sinasabi dito na yung curse sa'yo is talaga namang break na. As in, wala na. Ano yung binrake ng, na yan? Ng curse na yan, kundi yung patungkol sa financial mo. Okay? Kasi dito, no, sinasabi dito, sa 2 of Wands na to, na kumbaga, yung mga manipulation sa'yo, yung mga dikta sa'yo, yung mga energies na kinuha sa'yo, yung mga sasalbahe sa'yo, yung mga ginawa nilang kung ano-anong bulong, no, kung ano-anong palipad hangin na ginawa sa'yo, is wala na yan. No? As in, hindi ka natatablan yan. Kumbaga dito is para ka nang merong flu vaccine. No? Para ka na dito may flu vaccine na hindi ka natatablan yan. Ano? Kaya ngayon, ang first card mo dito is talagang abundance and prosperity. Kasi wala ka na nito. X na yan. Ano? Wala na ako. Free na ako sa mga spell works. No? Free na ako sa mga spell works. Okay? So, yan. Dahil nga sa free ka na dyan, pinapagitnaan ka, oh. So, dito is maraming darating sa'yo na blessings, no? Maraming darating sa'yo na blessings, maraming darating sa'yo na biglaan, na kumbaga hindi mo inaasahan na itong taong to, o itong mga taong to, ibibigyan ka ng mga blessings, no? Maraming unexpected na blessings na darating sa'yo, na reward from God, no? Itong mga taong to, ginawang instrumento ni God para bigyan ka ng mga ganitong blessings, no, na mga gifts, no, na hindi mo ine-expect, no, sila yan. So, ito yung mga tao na talaga natulungan mo rin to, no, na parang hindi mo iniisip kahit sa hinagap na ikaw ibibigyan nila ng ganito, no. So, darating to. Meron ka din mga unexpected na sources na doon manggagaling yung money, no. Maraming source. Marami yan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Maraming source. 6 pala. Maraming source, no? And talagang continuous. Kakakilig. Continuous ang pera ko. Ang saya-saya. Okay? Kasi yung Holy Spirit dito is merong number 8. No? So this is your lucky. For me, this is your lucky month, no? This September. Ito yung lucky month mo. Talaga mararamdaman mo ngayon dito yung abundance. Confirmed yan. Okay? And dito din sa
barahan na to na Six of Pentacles is na notice ko na meron din ditong mga it's a river, no? It's a river or ewan ko kung ano to, basta tubig, no? Diretso. Okay, so talagang overflowing yung dating sa'yo dito ng pananalapi. Congratulations. Okay. So, we have the Hangman. Okay, so dito naman sa The Hangman, is sinasabi dito na talagang this time is talaga namang balancing ka na sa lahat-lahat. And we also have the Queen of Wands, meaning na talagang, alam mo yun, yung mga ginawa mo na magical, na ginawa mong mga healing, maybe meron ka mga, ano ba ito, meron mga special request sa yung mga pasyente mo na hindi nila akalain na maisasagawa mo, na nagkabalikan sila ng pamilya, nagkabalikan sila ng family, na nagkaayos sila, no? And at the same time, nagkaroon na sila na parang pagbabalik loob sa Diyos, no? Na talagang nagkaroon ng parang sinasabi nilang binago mo yung buhay nila, no? Binago mo yung buhay. Parang kasi syempre pag once na nakapag-heal ka na mga may kulam na, kasi ano na yan near to death experience na yung mga ganyan so andun yung nakawala sila sa gano'n, talaga ang laki ng utang ng loob na nila sa'yo. Kaya dito is pinapakita rito na talagang sa mga susunod pa, no? Sa mga susunod mo pang mga gagamutin, and kung hindi man gagamutin, kung ikaw man ina sa tarot reading din, na line is, kumbaga, nag-grow at nag-grow yan. Ipagpatuloy mo lang, no? Kasi nasa kamay mo na lahat yung tagumpay. I mean, meron ka ng kakayanan kasi alam mo na yung purpose mo dito sa lupa. Alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Ang kailangan mo lang dito is to parang execute, no? Execute mo na lang siya para talagang matapos mo and mapagtanggupayan mo ang lahat, no? Kasi kaya mo na lahat, no? Kaya mo na rin gawin yung mga imposible, kaya mo nang gawing posible. Kasi ano to minanifest mo to and binigay na sa iyo to ni God, no? Remember yung nabasag mo na yung ritual. So dito is pumasok na lahat yung mga bago mong gifts and abilities sa binigay sa iyo ni God. Mas naging napakalakas mo ngayon, no? Napakalakas mo ngayon. If you do some rituals na sa positive to yung talagang katulad niya, napabubuo mo na yung mga family, na ibabalik mo yung magandang kabuhayan, no? With the help of God, is okay lang yan, dire-diretso mo yan. Kasi ang daming candles dito, no? Meaning po dito is na pagtatanggumpayan mo na yung mga rituals na ginagawa mo, no? With the help of parang yung presence ng God kasi is kinukuha mo dito every time you do rituals, no? Kaya kumbaga andun yung basbas sa'yo ni God na talagang mapagtanggumpayan kasi kumbaga hindi mo to hindi mo to ginagawa dahil sa kagustuhan mo, kundi ito is lagi mo sinasabi dahil kung ano yung kagustuhan ng Diyos Ama, no? Kung aaprobahan niya ba yan o hindi, okay lang sa'yo. Basta etong mga rituals ito is nilalapit mo kasi kay God, kaya talagang si God is talagang tuwan-tuwa sa'yo kasi hindi ka kumikilos ng mag-isa, talagang humihingi ka dito ng gabay, which is kailangan ganun talaga ang gawin nyo, no? Lahat po ng mga healers kailangan po ganun, kailangan nyo pong humingi lagi ng pahintulot sa Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa lahat po ng gagawin nyo sa pag-heal. Okay? Even po dito sa mga gustong pumasok sa pagtataro, no? Is ganun din po ang gagawin nyo. Huwag po kayong magbasa ng baraha, even po ng mga oracle cards, no? Is huwag po kayong magbabasa niya nang wala po kayong basbas galing sa taas. Kasi po pwede pong iba po ang makasama nyo sa paligid nyo, iba po ang maririnig nyo na mga bulong pagka hindi po kayo humingi ng basbas sa taas. So hindi po muna kayo nanalangin. Kailangan pong manalangin po muna kayo sa lahat ng kibot, sa lahat ng kembot. Okay, sa lahat po ng gagawin nyo, kailangan humingi po muna kayo ng basbas, no? Lahat po. Lahat. Hindi lang po sa spiritual, hindi lang po sa kahit po yung paglabas nyo lang ng bahay, pagpunta nyo sa ibang lugar, humingi po kayo ng basbas na kayo ay mailigtas sa anumang kapahamakan. Lagi nyo pong isama yung spirit nila sa katawan nyo or sa kung saan man po kayo magpupunta para lagi po kayong ligtas sa anumang kapahamakan. Okay? Okay, so let's see. Ano pa sasabihin ng card? Ganda ng card mo, bebe. Ang lakas makataas ng energy, promise.
Ito kasi ang taas ang energy nito. Oh. Kasi ako talagang tumaas ang energy ko, promise. Okay, so we have the Knight of Cups. Knight of Cups, no? Dito sa Knight of Cups na to, since talagang ikaw talagang makaka-receive nito and talaga namang nakawala ka na sa sumpa patungkol sa pera, no? Patungkol sa pera, oo, talagang wala ka na niyan, no? Pero yung asahan mo yung mga ano dito, ha, yung mga healers. Okay? Healers, kailangan ko ng attentions nyo dito kasi financially, okay, break ang curse, no? Pero yung paghigop ng mga enerhiya nito mga kamakalaban sa inyo dito, collective healers, is talagang continuous yan. Okay, so kailangan talaga maging alamin nyo kung paano nyo poprotektahan yung mga kakayanan na meron kayo. Alam nyo kung paano yan babakuran. No? Alam nyo kung paano kayo mananalang, alamin nyo kung paano yung pananalangin mula nahihingi nyo sa taas na para kayo ay bakuran, para kayo bigyan lagi ng sigla at hindi mahigop yan kahit energy nyo. Kasi talaga yung kakayanan na yan na meron kayo, walang makakahigop niyan. Walang makakahigop niya. Pero energy nyo, yes. Para hindi kayo makapagtrabaho, para hindi kayo makapagpagaling, hindi kayo makakilos. Wala kayong matulungan, no? Dahil nandiyan na kayo sa kwarto, magkulong kayo maghapon, no? Magsakit-sakitan kayo kahit wala. Ang maganda niya, kailangan labanan nyo yan. No? Labanan nyo yan, tumayo kayo dyan, kumilos kayo dyan, maghanap kayo ng gagawin, ganun. Okay? So, dito sa Knight of Cups, sinasabi dito na kumbaga talagang marami, no? As in, meron ka pang mga offers, no? Na parang merong lalapit sa inyo or meron tatawag sa inyo dito na magbibigay ng offers, no? Na talagang magpapa-thank you and magbibigay ng something, no? Something na talagang magugustuhan mo, no? Na talagang gustong-gusto mo actually ang ibibigay sa iyo nito. Okay? Alam niyo, nakadoble bisa na ako sa salamin pero hindi ko pa makita minsan yung maliliit na details. Minsan po kasi sa card is merong mga maliliit na details na kailangan mong basahin, no? Okay, so dito is 'yon, no? So dito is kumbaga nakalatag na, no? Inilatag na ni God dito kung ano yung mga dapat para sa iyo, no? Nandyan na yan. Planado na yan, no? Isi-serve. Naka-serve na halos sa'yo eh. Hindi na isi-serve. Naka-serve na sa'yo yan. Isi-serve na sa'yo, no? Nang mabilisan. So, ang Holy Spirit dito is talagang nasa iyo, no? Okay? Napakakalmado ng dating ng mga blessings sa'yo. Very calm. OMG. Napakaswerte mo, promise. Okay, so now we have the Ten of Swords, no? Teka lang ha, ayusin ko lang. So we have the Ten of Swords na sinasabi dito na talagang ando na yung talagang goodbye talaga sa mga obstacles, goodbye sa lahat ng mga paghihirap, no? Yung mga ganyan. And dito sinasabi dito na parang yung mga meron ka mga nararamdaman, no, na mga spell work sa palipad hangin, minsan tigalpo, no, yan, mga hinihigop yung energy mo, hindi mo na pinapansin yan, parang hinahayaan mo na, sige, bahala kayo, bumanat kayo ng bumanat, yung ganon, hinahayaan nyo na lang, kasi alam nyo na rin to sa sarili nyo na hindi naman nila kayo mapupuruhan, no, kasi talaga nandyan si God sa inyo, maniwala kayo sa hindi, na talagang eto mga binabato sa inyo, bumabalik lang po talaga sa kanila. Kung nakikita nyo yung mga blackbirds na yan na talagang parang sila ang messenger o sila dahil sa kanila sinatamaan kayo ng mga kung ano-ano, yan babalik din sa kanila yan. Pero ang mas bitbit niyan, mas malaki, mas mabigat. Babalik nila yun doon sa mga amo nila. Okay? Alam nyo, love na love ko tong card na to. Promise. Okay, so we have the Two of Wands. Ayan. So, dito sa Two of Wands, no, is makikilala po talaga kayo dito globally. No? Globally. And this time, sinasabi din po dito, no, since talaga namang nag-uumapaw ang iyong abundance, ang iyong money is talaga na andyan na. You can, do yung, parang, pwede ka nang, parang mag-visit, no, kung saan mo gustong lugar pumunta.
no? With your family, of course, with your good friends, with your circle of friends, yan, mga ganyan, with your relatives, no? Pwede mo na silang puntahan. I mean, oo, pwede mo na silang bisitahin, no? And this time, no, is sinasabi rin dito na kumbaga, ikaw is talagang mas andun yung, kasi alam mo na dito kung anong atake ng mga kalaban, eh, no? Aral mo na kung ano yung mga atake sa'yo ng kalaban dito. So, alam mo na kung paano mo poprotektahan ang mga taong nasa paligid mo, especially yung talagang mahal mo sa buhay. Family, no, especially. So, alam mo na kung paano mo sila poprotektahan. Ramdam mo agad pagka meron, no? Ramdam mo agad. Kaya, ang bilis mong maaagapan yan. Okay? So, kailangan pagpatuloy mo yan, ha? Kailangan pakiramdaman mo maigi yung paligid, yung loob at labas ng bahay mo, kung nasaan yung negative energy, nasaan yung mabigat sa ang parte ng bahay mo, yung mabigat, alamin mo, no? Alamin mo dito, healer. Kasi merong part ng bahay ang mabigat. Kusina, sa CR, sa kwarto ni ganito, sa terrace mo, sa garden mo. Pwedeng ganon. Pagka ganon ang nararamdaman mo, insenso agad, banat agad ng insenso. No? Yung pinakamatindi mong orasyon ang gamitin mo. Yung pang-exorcism agad, no? Ang gamitin mo para malusaw yung mga demonyo na yan. Okay? Tuloy mo yan yung pagiging masyado mong protective. No? Kasi as a healer, you can, alam mo na kung paano mo protektahan ang sarili mo. Now, is kailangan yung security ng mga family mo is alam mo din kung paano. Okay? Galingan mo dito, healer. Pero alam ko namang hindi magtatagumpay ang mga yan. No? Hindi magtatagumpay yan kasi sila mismo masisira ulo sila sa mga pinagagawa mo, healer. Kasi nga malakas ka. No? God is with you. No? Andyan sila lahat, ancestors mo, angels mo, spirit guides mo, the universe, no, even the elementals na andyan to support you, to guide you, to protect you. So ang mangyayari nga, kada atake mo, bumabalik lang sa kanila. Ngayon sila ngayon ng baliw, ngayon sila ngayon ng masakit ang katawan, ngayon sila ang masakit ang ulo, ngayon sila ang may karamdaman. No? Nagbato pa sila sa'yo ng death spell, ng love spell, nagbato pa sila sa'yo, pero bumalik sa kanila yan. Sila nagsasuffer ngayon yan. Masyado sila naging malapit sa'yo. No? Yun nalagay nyo, ilagay ko to sa isip ko na yung mga ginagawa nila sa inyo is bumabalik sa kanila ng kahit wala po kayong ginagawa. Okay? Kahit hindi po kayo bumibigkas ng sumbalik, no, is bumabalik po sa kanila yan. Wala man kayong rabuelta na tinatawag na mga orasyon, sumbalik, bumabalik po ng kusa yan. Okay, bumabalik po. Kasi, God is with you. We have the King of Pentacles. Talagang iba, ang bigat ng ano mo, ng protection mo. Talagang, ay nako, ang hirap i-express, pero andun yung talagang nararamdaman ko kung gaano ka kaprotektado ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo dito. Kaya alam mo, kung ako sa'yo, talagang ituloy mo to kasi yung mission na binibigay sa'yo dito ni God is talagang solid, no? Talagang kailangan mong mapagtagumpayan lahat ng gusto niya. Kailangan mong seryosohin, no? Kasi hangga't maaari, ayaw ni God na walang nagbabantay sa'yo, na walang tumitingin sa'yo, no? Baby ka ni God. Dito, collective, baby ka. Spoiled ka dito, sobra. Spoiled ka dito. Ano pa kaya? Okay, so tingin pa tayo. Okay, kasi you have talaga, pure heart, no?
kung anong meron si Jesus Christ na pure heart, ganun ka rin, no? Ano nga ba sinasabi ko, no? Kung anak ka ng Diyos, meaning anak ka ni Jesus Christ, anak ka ni God, ano ba ang pwede nilang ipasa sa iyo bilang parang pinakaama nila? So yung spiritual inheritance is na andon. Kung ano yung meron si God, meron ka din, no? So ayan ang binigay. So and the strength is also there, no? Talagang binigyan kanila ng kakaibang lakas, kakaibang power, no? As in lahat, no? Alam mo, mahilig ka rin dito sa animals, no? And yung sa mga alaga mo, mga animals yun, sila din is isa sa mga guides mo dito sa lupa, no? Yung mga nasa yung mga animal na nandyan sa'yo, sa paligid mo, no? Sila din is nagsiserve. And again, sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo ng amulets, no? Pinapakita dito yung amulets. Meron ka ditong necklace. Ayan, kailangan mo ng amulets talaga dito. And we also have the bracelets. Diba parang ako lang? I have the amulets and I have the bracelets. Okay, so ganon, no? So kailangan nyo dito talaga ng mga ganito. Kasi po, ang use po talaga, no, para po sa di nakakaalam at sa mga bago pong viewers po, no, is ang bracelet po, mga amulets po is hindi po to accessory. Hindi po to pampaandar o pampayabang lang o para ipaalam nyo na kayo healer. Hindi po. Ang amulets po is hindi po rin po pinangangalandakan to, especially po yung mga necklace, no, especially po kung yan po ay may mga makarga na hindi nyo po kailangan i-display yan, nasa loob po yan, no, nasa loob po nasa loob po yan, tatago nyo po yan, no, kasi yan po is panangga po natin yan sa lahat ng mga atake ng mga kalaban. Okay, hindi po display yan. Okay, so we have the Wheel of Fortune, the wheel, o diba? Actually, some of the collectives here, merong light worker and meron ding darkness, no? Merong light worker, meron pong darkness. As you can see, merong white shadow and we have the black shadow. Ano po ang pagkakaibahan ng light worker sa darkness? No, yung sa light worker po is talagang this is from the divine. And the darkness is from the some po, no, is galing po sa underworld, which is talagang underworld meaning sa lupa, no? Pero ito po is hindi naman sinasabing darkness. Pag sinabing lupa, lupa lang po, hindi po impyerno. Iba po yung impyerno sa lupa. Okay? So dito po is meron pong darkness na hindi po porket darkness na tinatawag is talagang may black witch ka na. Hindi po. No, meron pong darkness na tinatawag na parang kung sa puti is kailangan nyo pong magpagaling, ganito ganyan, maggawa ng kabutihan sa kapwa, mag-comfort ng tao. Sa darkness naman po, kasi ito po yung kinoconsider ko po na pagka nanggagamot ka at meron ka na pong medyo, no, gigil na do sa ginagamot mo na may sumasalbahe po do sa pasyente mo, andun na po yung gigil na gusto mo na mapagaling, no, na talagang kung nung una parang pinalagpas mo, napagaling mo, pero binalikan ulit, ginamot mo ulit. Bumalik na naman ulit, ginamot mo ulit, doon ka na may gigil. So, doon na po papasok ang darkness, na kumbaga, andun na yung gigil. Kasi, pumasok ka po muna doon sa light worker ka, nakalmado ka, haba na pasensya mo, sige, ganito, ganyan, baka mapakiusapan pa natin. So, yung darkness, andun ka na, andun na yung gigil, no? Pero, hindi ka naman pupunta doon sa point na yung mananakit ka na. No, hindi kasi kailangan dito, no, once na embrace ka ng darkness is kailangan i-raise mo pa rin to kay God, kasi sayang yung pagod mo, sayang yung sinimulan mo na naging mabuti ka as a light worker, then bigla ka papasok sa darkness, ang paiiralin mo na dito sa mga black magic. Wag ganun. Ang gagamitin mo pa rin dito ng mga dasal mo or mga moves mo is yung mga ginamit mo pa rin sa as a light worker, pero kailangan mo lang siyang medyo bigyan ng konting gigil. Yung ganon, no? So, dito is from that, no? Kasi nabalansin mo naman yan, nabalansin mo yung paging light worker mo, and at the same time, is hindi mo pa kasi alam tong darkness na to no? Hindi mo pa to pinapagana, no? Ayaw mo nga kasi. Ayaw mong i-embrace to, which is good, no? Pero meron kang times na nagagamit mo to, hindi ka lang aware.
no? Pero ano naman siya, considered as good pa rin kasi nga lagi ka pa rin humihingi ng ano to, ng permission or pahintulot kay God, no? Kaya okay pa rin siya, thumbs up pa rin yan, no? So basta wag lang kayong gagamit ng mga bibigyan nyo ng sakit o karamdaman yung tao, na yun nga yung ibabalik nyo. Kasi pagka nagsumbalik po tayo, medyo iba na po yun, no? Mas maganda pong magpagaling lang po tayo ng pasyente, pero po natin ibalik. Kaya po natin let go, let God nga po tayo, di ba? Okay? So, dahil po dyan sa pagkakabalansin nyo na yan, yung talagang gustong-gusto nyo mangyari sa buhay nyo, or talagang through that is yung universe, no? As you can see, nasa ibabaw siya ng clouds, no? Is sinasabi dyan na talagang the universe will guide you and support all your needs. Okay? Okay, last card po tayo dito. Okay. Now, we have the Five of Pentacles. So, dito po sa Five of Pentacles is sinasabi dito na kumbaga kailangan mo maging prepare, no? Kailangan mo mag-prepare kasi meron ka pang actually nasa iyo na yung susi, no? And andito yung sinasabi na parang okay. So dito is natatakot kang i-open yung door, no, na parang may something kang inaalala na kung ano yung meron sa loob, no? Iniisip mo kung ano ba yan, magaganda ba yan, or ikakagrow mo ba yan, o baka mapahama ka, yung mga ganon. So dito is parang alam mo, ito kasi is opportunity to, no, na parang sinasabi na kung bubuksan mo yan, mapapasayo yan, pero parang ito yung sapalaran, no? Kung bubuksan mo yan, malalaman mo kung ano yung nilalaman yan. Ngayon, pagka binuksan mo, ibig sabihin ina-accept mo kung ano yung nasa loob. Pero kung hindi, then aalis ka dyan sa lugar na yan, no? Pero dito kasi pinapakita dito na parang nag-iisip ka pa or nag-iintay ka pa ng tamang pagkakataon bago mo kunin ang susi na yan, no? So kung ako sa'yo dito, kumbaga ito is mga kakayanan na pwedeng idagdag sa'yo, no, na mas ikalalakas mo, no? So dito is kailangan huwag ka na mag-alala kasi ang susi na yan is para sa iyo, no? Ikaw lang ang pwedeng magbukas niyan, ikaw lang din ang pwedeng humawak niyan, at ikaw lang din ang may karapatan ng kung ano ang meron doon sa loob dahil deserve mo yan. Okay, so tingnan natin kung ano ikakapagpatuloy ng Five of Pentacles niyan dito sa Psychic Tarot. Okay, tingnan natin kung ano sasabihin ng Psychic Tarot sa iyong Five of Pentacles dito sa ating Light Seers. Okay, tingnan natin ano ang sasabihin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin. Ay, uy, shumebog. Okay, ganda ng card mo. Promise. Ang ganda. Ay, ayan. Ang ganda-ganda. Wait. Ay. Okay, so kukuha lang po tayo dito ng 5 cards, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kuha po tayo ng 5 cards dito. 1. Okay. Kuha muna po ako ng cards bago po natin yan basahin, ano, sabay-sabay. So, dito po sa ating Psychic Tarot, now we have the Shadow, the Temptation, the Universe. 1, 2, 3. Okay, last 2. Okay, so we have the Shadow, the Temptation, and the Universe. So, we need, ano pa? Okay, ito na. Ito na siya. Okay, so we have the Partnerships and Alliances and Spiritual Union. Wow. Solid na solid talaga tong message sa'yo. Pang spiritual lang talaga. Okay, so sinasabi dito na Shadow is, kumbaga, mas andun ka sa point na talagang for a light worker ka. Na for healing ka, no? Healing, you have the healing energies, no? Talagang andito ka para makapagpagaling,
makapagpagaan ng buhay ng tao, no? Kumbaga, andito ka para tulungan ng maraming tao, to guide them, no? Sa tamang landas. Kumbaga, para bigyan sila ng kaliwanagan sa mga nakaraan nila na hindi talaga naging maganda ang resulta. So, andito ka para to inspire them, no? Para bigyan ng panibagong buhay, no? Kasi itong mga taong to is talagang naandun sa past na puro temptation ang pumasok, na talagang kahit anong pigil ang gawin nila is talagang tinry pa rin nila, no? Tinry pa rin nila, pero nung nakita nila hindi nagiging maganda ang outcome, no? Is talagang tumigil din naman sila, no? Napigilan din ng konti, pero tiningnan muna nila kung talaga bang magiging maayos ba ang buhay namin. Kaso mas bumigat, no? So yan yung mga test sa kanila ng God, ng universe, no, na parang gusto na nilang bitawan, no? So through you is na-enlighten mo sila, no? So na nila to, na parang nabaklas nila to or nawala na to sa kanila dahil yan test na nitong universe, no? So ang universe is nasa inyo or nasa kanila pala, no? Nasa mga pasyente mo na kumbaga to support, and sa'yo din, no? Andito ang universe para suportahan ka sa lahat ng mga missions mo dito, no? Especially sa partnerships at alliances. So meron dito talagang sinasabi dito na magbubuo ka talaga dito ng empire or legacy, na talagang magkakaroon ka dito ng as in group, no, na mga group of healers, no, na talaga magkakaroon ka, magtuturo ka dito, magiging talagang mentor ka dito, magiging spiritual guru ka talaga dito, na talagang hahangaan ka ng karamihan, mamahalin ka ng karamihan, no? Kasi talaga marami kang mababago na dito, takbo ng buhay, promise. Sinasabi ko na sa iyo yan, marami kang ma-enlighten, no? And marami kang matutulungan na kung paano yakapin uli si God, kasi marami na pong nakalimot dahil po sa material na bagay. Okay? So marami pong nakalimot kay God. So kaya andito ka para dito sa spiritual union, meaning parang sinasabi dito na kumbaga pagka nagkaroon ka ng nakabuo ka ng nakabuo ka ng grupo, no, is parang binigyan mo sila ng rebirth, nagkaroon sila ng new beginning sa buhay, no, na parang kung dati parang tama lang yung nagdadasal kami pero wala naman sa puso, no, this time hindi, kasi meron silang goal, no, meron na silang pinaglalaanan, bakit ako nagpe-pray, para ba saan to, para sa protection ko, para sa protection ng pamilya ko. Yun na sila ngayon, no, na ikaw mismo ang nagsasabi sa kanila, na ikaw mismo dito collective ang nagsasabi na gawin mo to, kasi hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan sa ang healer, hindi mo na kailangan magganito, kasi with the help of that prayers, no, ikaw mismo magsasalba sa buhay mo and sa family mo, no? So through that prayers na yan, binigyan mo ng ng way itong mga estudyante mo or itong mga pasyente mo, no, na magkaroon ng strong connection kay God, no? Kasi yung prayers na is lahat kay God, no? So yan, magkakaroon na sila ng ganyan, magiging malakas na sila, 'di ba? So yan ang mensahe ng aking psychic tarot. And now dito tayo sa ating tarot deck. Okay, so dito is kukuha din tayo ng 3 cards lang, no? 3 cards lang tayo dito. 3 cards. Wow. Sunod-sunod talaga. Sunod-sunod talaga baba nyo. Pack 3 cards. Ching! We have the Hierophant, the Lovers, and the Ace of Pentacles. Okay. So, dito sa the Hierophant is sinasabi na talagang kumbaga yung mga intuitions mo dito, yung mga intuitions mo dito is talagang talaga namang hindi na to para bigyan mo pa ng duda, no? Kasi talagang ito is
talagang suwak na suwak na suwak, no? And sinasabi dito na kumbaga is kailangan mo nang i-embrace, no, and follow the rules, no, kailangan. So ito is kung halimbawa kung ikaw naman din ay alam mo yon yung mga merong binubulong sa'yo, no, as a healer, kasi ganyan po tayo, no, meron po mga sinasabi, may mga mensahe, kailangan nyo pong sundin yan, no. At kung ikaw naman ay estudyante at meron kang mentor, no, maniwala ka sa mentor mo, kasi yung mga mentor mo na yan, pinagdaanan na lahat yan, no. So, yung mga mentor mo na yan is ang gusto lang din mangyari niyan is kumbaga kung ano yung natutunan niya step by step is gusto niya ring i-share sa inyo. Alam niyo yun kasi maganda po ang ganito, ang may grupo, no, as in meron kang group of parang ganitong spiritual team na tinatawag, no, kasi once na meron po magpagamot sa inyo o isa sa mga estudyante, nambawa po ako, no, ako po isa mentor na rin po ako, no, na nagtuturo na rin po ako. Isa pong estudyante ko is tuturuan ko, then pagka okay na po siya at pwede ko nang halos bitawan or meron manggagamot, papagamot sa kanya na tingin niya is hindi niya pa kaya, pwede niya pong kontakin yung isang kasabayan niya or kahit na sino kung nauna sa kanya, or pwede rin ako. So ako po is magagabay lang, no, titingnan ko po kung kaya nila, kung hindi po nila kaya, doon po ako papasok. Then, doon ko po ituturo sa kanila kung paano yung right way na kung paano i-beat, no, yung ganong scenario. So, ganun po ang maganda doon. Kumbaga, magtutulong-tulong po, no, ang team, no, para po mapuksa ang iisang pasyente na kung ano yung meron doon, kung ano yung sakit ang meron doon. Yun po ang maganda doon, no. Mas maganda po yung ganyan tinatawag na kapit bisig, no, para po matalo ang mga kampon ni taning. Okay? So, here is sinasabi nga po dyan sa the Hierophant na kailangan po talaga is yung intuition nyo is yun na wag nyo pong pagdudahan. Okay? And also, yung kumbaga the way na makipag-usap ka sa tao, the way na parang nagbibigay ka inspirasyon sa kanila is ituloy-tuloy mo lang din yan, ano, kasi through that under the Hierophant is sinasabi dito na ano ka good leader, no, a master, no, a mentor, a special guru, no. So dito spiritual guru pala, sorry, spiritual guru, no, lagi ko sinasabing special guru. Okay, so spiritual guru, so dito is talagang maraming makikinig sa'yo, maraming magmamahal sa'yo, maraming susuporta sa'yo. So which is talagang napakaganda, no. So dito rin sa The Lovers, no, sinasabi na kumbaga dito is sinasabing talaga nasa alignment ka na yung pagiging guru mo, kasi ito is about ano to, pagiging leadership mo, yung pagiging leader mo pala, leadership, pagiging leader mo, no, kumbaga dito is sinasabi na yung pagiging leader mo dito is nasa alignment na, no, talaga, kasi ito yung passion mo ito yung kumbaga desire mo na binigay sa ni God, kasi ito talaga yung ni-request mo sa kanya, no, kaya through that, no. Okay, so sorry po, no, meron na naman po distraction, meron po kasi nagpasabog dito ng kinembers. Okay. So yung anak ko po kasi nagpasabog ng kinembers, sorry po. So, dito po isinasabi nga po na sa alignment ka, kumbaga ito po kasi is desire nyo, yung pagiging mentor nyo, no. So, ito is kumbaga sinasabi po rito na kumbaga yung pagkakaroon nyo po ng sana ba yun? Etong ating first card dito sa ating light seer, which is talaga namang namamayagpag ang inyong kayamanan, ano, inyong pagiging wealthy, is, kumbaga, andito rin po siya sa Ace of Pentacles, no? Kung yun po ang umpisa ng card nyo, ito rin ang last the card nyo, no? Kumbaga, talagang sure ball po na talaga yung abundance and prosperity is talagang namamayagpag sa pagkatao po ninyo dito. Kumbaga, dito is talaga yung abundance, yung manifestation, opportunities, mga financial opportunities is talaga namang nasa kamay nyo na.
or mapapasa kamay nyo na, or nasa kamay nyo na po talaga, no, nasa kamay nyo na po talaga. Ang kailangan nyo lang po dito talaga is alagaan para po lumago, and make it sure na ito po isinishare nyo rin po sa ibang tao. Huwag nyo pong sarilinin, okay? So ibigay nyo po ito lalo na po sa mga tao talagang nangangailangan, no, especially po sa mga talagang halos kahit alam nyo po yung kahit pong, kasi iba po itong pinag-usapan natin dito, no? Hindi po ito basta pera. Hindi po ito basta magkaroon lang kayo ng nag-uumapaw po ito, no? Malakihan po ito. So ito po is talagang continuous po yung blessing sa inyo ni God. So kailangan po continuous din po yung share nyo sa tao, na wala po kayong hihingin na kahit anong kapalit, no? Na wala po kayong hihingin na kahit na anong, na para porket kayo ay meron ng ganitong pera na ipinamimigay sa kanila, magmamataas na po kayo. Huwag pong ganun, no? Huwag pong ganun. Kasi never pong ginawa ni God yan, na tumulong po sa kapwa, no? Siya pa nga po ang pinako no? Siya na ang gumawa ng kabutihan, siya pa ang ginawa ng masama, no? So kailangan po dito is pagpatuloy lang po natin yung mga gawain ni Jesus Christ na naudlot noon po, no. Tayo po yung ginawa niyang mga instrumento para po ipagpatuloy yung mga kabutihan sa kapwa natin, no. So pero this time naman hindi naman po tayo papako na, wala na po yung mga ganun. Okay, so ngayon po is kailangan po nating i-share kung ano po yung mga naudlot na gawain po ni Jesus Christ noon, na naging masyado siyang matulungin, masyado siyang naging soft, no, na talagang wala kasi sa bokabularyo ni Jesus Christ ang alam niyo yun, magalit, no. Hinayaan niya lang ang tao para lang mabayaran yung mga kasalanan natin, no. Hinayaan niya na pagbayaran niya, hindi na siya umimik, hindi niya nagdidepensahan ng sarili niya o anuman, basta malinis niya lang yung mga pagkakasala natin, kaya tinanggap niya yung ganon, no. So yan po. So, yan po yung reading natin na talagang from first deck to last card, no? From first card to last card is talagang wow na wow na wow. Is talagang yayaman ka. Okay, you will be rich, no? Talagang ang pagiging mo is talagang bongga. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga tinapos po itong reading, no? Kasi very interesting po itong reading natin ngayon, ano? This is not a joke. Okay? Kumbaga kasi talagang kung yaman at yaman ang pag-uusapan natin is talaga naman bonggang-bongga ang yaman mo dito, collective, no? So ang kailangan lang po dito is talaga pong tayo ay patuloy na manalig at huwag pong gagawa ng kaliwa. Okay? Lagi ko po na sinasabi sa inyo yan. Kahit na po offeran po kayo ng 50,000, 100,000 para lang po gawin yung ganitong bagay, especially po sa mga gayu-gayuma, no? Meron pong ganyan, no, na talagang gustong-gusto yung tao, tapos sasabihin ganito ganyan. Naku, wag po. Isang pesos lang po kayo gumawa ng mga ganyan, no? Kaya sasabihin, kasi galit ako sa taong yon, gusto ko makaganti sa kanya, gusto ko pilayan mo siya, bibigyan kita ng 50,000. Wag po nun tatanggapin yun. Kahit isang beses lang po kayong gumawa niyan, kahit ano pong hingi ng sorry nyo kay God, may God din, babawasan po talaga at babawasan kayo ng kakayanan hanggang sa mawala na po yan. Kasi po once na makagawa po kayo ng ganyan kahit isang beses, itutuloy-tuloy nyo na yan. Kasi ang iisipin nyo dyan, malaki ang kitaan dito, malaki ang pera dito, mamimerwisyo na lang ako ng tao. Hindi naman po kayo, nako, sinasabi ko po sa inyo, hindi po kayo, depende na lang po kung talagang matibay po ang inyong konsensya na kayo nakakapanakit ng ibang tao. Pero for me is, ako po yung nandito para sa inyo, bigyan po kayo ng kaliwanagan na hindi po maganda ang gumagawa ng mga black magic. Okay? So ako po ay nananalangin din po sa mga lahat po ng mga gumagawa ng black magic. Isinasama ko na rin po sila sa prayers ko na sila ay magkaroon ng kaliwanagan na itigil na po nila yung mga ganyan. Kasi po ang bagsak po nila talaga is impyerno. Wala po silang pagpipilian, no? Walang A, B, C, D or none of the above, no? Kundi talagang impyerno, no? Hindi po sila para pumunta sa purgatorio. Impyerno po talaga bagsak nila. Okay? So, hopefully is ma-enlighten po sila, no? Dahil para sa kanila din po yun. And totoo po na ang Panginoon ay talagang bababa at bababa na para po sa huling hatol.
I mean, hahatulan na po tayo, no? Malapit-lapit na po yan, no? So, kailangan po is magbago na po ang lahat para po lahat ay magkita-kita tayo sa langit, no? Hindi pa po huli ang lahat. Hanggat humihinga po tayo, talaga totoo yan, may pag-asa. May pag-asa pong magbago, no? So hopefully po is mabago ko po kayo. Halos alam nyo po, hindi po biro, alam ko po hindi po ganun kadali ang magbago dahil tayo tao, pero at least mapagaan po natin yung sentensya natin kay God na talagang at least mabawas-bawasan hanggang sa totally maging kumbaga naging maliwanag na po yung isip natin na tama na itong mga kalokohan na to, no? Wala naman na idudulot na maganda kundi puro kaperwisyuhan lang, so itigil na yon, no? So yan po ang aking panalangin po para sa inyong lahat, na kayo po ay magkaroon ng kagalingan, no? Sa lahat po ng mga nagpahil po sa akin is patuloy ko po kayo pinagdarasal para po sa inyo tuloy-tuloy nagpagaling. Pakiusap ko lang po din na talagang ako po inyong samahan sa aking panalangin, no? Kumbaga, wag lang po sa akin kayo umasa ng panalangin para po sa inyong mga sarili, para po sa inyong kagalingan, kundi kailangan nyo rin pong tulungan ang sarili nyo. Kailangan nyo po talagang magbalik loob sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para po sa inyong tuloy-tuloy na paggaling at hindi na puli kayo salbahihin ng mga umatakes po sa inyo sa spiritual. Okay po? So, lagi po kayong magdarasal, no, bago po matulog at bago po tumayo ng inyong hinihigaan. Okay? So, mag-pray po tayo, no? Wala pong problema 'yan na kung kayo'y habang nakahiga, nagpapasalamat na po kayo sa Panginoon na kayo ginising, okay lang po 'yan, no? Okay lang po 'yan. Then ituloy niyo na lang po sa altar, no? Or even nakaupo pa kayo habang hindi pa kayo nakakababa ng higaan. Okay? So, maraming salamat po. And again, ingat po lahat dahil po may alam ko may paparating pa pong bagyong mas malakas, no? So, kung saan po man yan tatama is, panalangin ko po ang inyong mga kaligtasan at mag-prepare na po kayo, especially po sa mga kandila. Kung meron kayong mga emergency lights, mas maganda. Kung meron naman po kayong kandila, lagay nyo po yan sa basin. Doon nyo po itirek para in case na matulog naman kayo, madanggil ng kung ano, pusa, daga o ano, hindi po magkakaroon ng sunog. Okay? So, maraming salamat po and bye-bye. God bless.